Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes. Agosto 18 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Ginal Baclay, kag karon sa aton mga mainit nga pangulong dinalan. Klase sa syudad sang Iloilo suspendido bangod sang pagbubo sa mabaskog nga ulan. Government Center sa Banwa sang Santa Barbara ginpresenta ni Governor Defensor sa Department of Human Settlements and Urban Development o CONDISUD. Housing sites sang Iloilo City Government butangan sang talipapa kag mga health center suno kay Mayor Raisa Treñas kabahin sang pasilong program. Mga pasahero nga nagpila sa Hordan Wharf na abdan sang ulan. 18 milyones nga balor sang ilegal nga droga na kumpiska sang PRO6 sa 15 ka adlaw nga anti-drug operations subong nga bulan sang Agosto. Innovator Summit 2026 ginhiwat sa probinsya sang Capiz. Kag road rehabilitation sa duha ka barangay sa Santa Barbara nagatag kasulhayan sa mga biyahero kag motorista. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Pindido ang face-to-face klase sa syudad sang Iloilo, subong adlaw, Martes, Agosto 18, kasunod sa pag-anunsyo ni Mayor Raisa Treñas sa tanan nga buluthuan o kung sa tanan nga level sa syudad sang Iloilo nga mag-shift sa alternative delivery mode bangod sang ginalauman nga padayon nga pagbubo sa mabaskog nga ulan kag posible pagluntad sang baha. Pahayag sang alkalde nga ini nga mga tikang agud siguraduhon nga safe ang mga estudyante, mga manunudlo kag school community. Sa piyak nga bahin sa West Visayas State University suspendido man ang klase kag obra sa main campus subong adlaw. Sa anunsyo sang syudad bangod sa malain nga tiyempo nagaepekto sa Iloilo City, suspendido man ang obra kag mag-shift ang klase sa alternative learning modalities. Tanan nga klase nga na-schedule sa adlaw ang hiwaton pinaagi sa alternatibo nga learning modalities. Ginahaylo man sang universidad ang tanan nga unahon ng safety kag maghalong. Ginmanduan naman ang General Services Office kag Security Office nga padayunon ang deployment sang essential personnel para mapasiguro ang propiedad kag infrastruktura. Magapabili naman nga skeleton workforce sa West Visayas State University Medical Center agud mapadayon ang pagdulong sang serbisyo para sa ikayong lawas. Ang satellite campuses naman ang ginamanduan nga sundown ang mga advisories sa tagsa ka mga local government units samtang nagapabilin nga malain ang panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Government Center sa Banwa sang Santa Barbara ginpresenta ni Governor Defensor sa DSUD. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita Report. ni Hope Torrichante.
Ginpresenta ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Department of Human Settlement and Urban Development ang ginaduso nga government center sa Santa Barbara, Iloilo. Ginistoryahan ng Defensor, DSUD Regional Director Eva Marie Marfil kag Housing and Homesite Regulation Officer 5 Alan De La Riman ang mga posible plano para sa proyekto. Lakip na ang housing assistance para sa mga informal settler nga maapektuhan o kon sa lugar sang proyekto. Ginalantaw sa plano nga gamito ng housing plan kaangay sa Purok Resilience Housing Project sa Nangkabatad bilang modelo para sa pabalay sa mga informal settler. Katuyuan sang government center nga tipunon sa isa ka lugar ang mga opisina sang gobyerno para mapahagan-hagan ang paggutok sa mga opisina subong kag himuon nga mas accessible sa publiko ang mga serbisyo sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Housing sites sang Iloilo City Government ang pagapahamtangan sang talipapa kag dugang nga health center suno kay Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas Report. Sa Sa detalye sang pagpapakag balita. health centers ng Iloilo City Government ang mga relocation sites kag hindi lang traditional housing kabahin sang pasilong program sang Iloilo City Government. Suno kay Iloilo City Mayor Risa Treñas, pinpasanyog pa sang syudad ang approach sa housing ug masiguro ang mga pumuluyo hindi lamang may balay kundi may livelihood opportunities, basic services kag iban pang oportunidad nga makabulig sa ila nga magpabilin nga mag-uswag ang relocation sites. Dugang pa sang alkalde, isa sa iya nakita nga problema amo nga malayo ang mga pamilya sa iladaan nga ginapuy-an kag wala sa malapit nga source sang livelihood. Kadungan sang launching sang pasilong program, yung turnover man sang damlag lang kapin 5.8 million pesos nga livelihood packages para sa Homeowners Association. Para sa Bagong Pilipinas, Ginaw Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naabtan sang ulan ng mga pasahero nga nagapila sa Hordan Wharf sa probinsya sang Guimaras sang Agosto 17. Nakuhaan sang netizen ang sitwasyon alas 8 sang aga sa diin makita ang tuman kalaba nga pila sa mga pasahero. Suno sa video uploader, nag-abot siya sa pantalan alas 7:30 sang aga. Kada kasakay siya, duhagid ka oras alas 9 na sang o kung alas 9:30 sang aga. Nagapanawagan ini sa mga natungdan nga ahensya nga masolusyonan ang problema bangod madugay na ini nga ginaantos sa mga pasahero. Radyo Pilipinas News. Nakapatawag sa emergency meeting si Mayor John Edward Gando bangod sang sinimana na nga pagpugok sa mga pasahero sa pantalan sa Guimaras. Suno kay Gando, hindi sini pagpanagutan nga magasigi-sigi ang pagantos sa mga pasahero. Ipatawag sang alkalde ang Maritime Industry Authority o Marina Region 6 Philippine Coast Guard kag mga vessel operators. Sa karon 5 ka fiber vessels lang ang nagabiyahe sa Parola Hordan, vice versa nga ruta kag kulang gid ini sa linibo ka mga pasahero nga nagatabok kada adlaw. Nahibaluan nga sang Hunyo sa sini nga tuig nagpatawag man sang sinapol nga alkalde tuhoy sa sini nga problema apang tubtub subong wala pa gid ini mas solusyonan. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 2.6 kilos sang illegal nga droga o kung balor 18 million pesos ang nakumpiska sa Police Regional Office 6 sa nagapadayon nga anti-drug operation sa Western Visayas sa Agosto 1 tubtob 15. Sa sulod gid lamang sang duha ka semana nakapatigayon ng PRO6 ang 63 ka anti-illegal drug operations nga nagresulta sa pagkadakop sang 74 ka individual. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, nagapakita ang mga resulta sang importansya sang padayon nga police operations kag masangkad nga koordinasyon sang kapulisan sa mga pumuluyo kag partner agencies. Kinpanugyanan man ni Tuanyo ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon kag i-report sa kapulisan kung may mahibaluan sila nga mga impormasyon tuhoy sa illegal nga mga aktibidad sa ila lugar. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, ginhiwat sa Roa City Capiz ang Innovator Summit 2026 Design Thinking Startup Development and Pitching Challenge nga nagtipon sa mga aspiring entrepreneurs, startup founders, business leaders, professionals, estudyante kag iban pa. Highlights ang lihok sa ang Capiz Fireside Chat nga ginorganize ang DOST sa dingin pakigbahin ng DOST Western Visayas Regional Director Rowen Hilonga kag CEO Nick Caspe, Engineer Fulbert Wus ang PCCI,
CAPSO Director Professor French Dampog ang ilang mga palananawan kag perspektibo sa startup development, market validation, teknolohiya, financing kag business growth. Ginpunto ni Longga ang impormasyon sang pag-invest sa siyensya, teknolohiya kag inobasyon para mapauswag ang ekonomiya sang pungsod. Pahayag pa niya, importante man nga suportahan ang mga DOST-IHA bilang collaborative spaces sa mga estudyante, innovators, researchers kag negosyante sa mga unang bahin sang paghuman sang ila mga ideya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagpasalamat si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga sugarcane stakeholders sa Negros Occidental nga nagtambong sa Sinapol agod hambalan ang RSSI problem. Suno sa First Lady, hindi siya siyentipiko apang nagalaom siya nga pinaagi sa Sinapol masabat ang problema. Yara man sa meeting sanday Congressman Albi Benitez, Congressman Javi Benitez, mga katapo sang Department of Agriculture kag iban pang stakeholders. Ginpangabayman sang First Lady ang tanan nga updan ang pagpangita sang solusyon sa RSSI kag buligan ang sugar industry. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas masulhay nga biyahe sa mga motorista ang dala sa natapos nga road concreting sang Department of Public Works and Highways, Iloilo 4th District Engineering Office sa Barangay Cafe kag Bitaog Taytay sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Kabahin sang mando ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpatukod sang maayo nga karsada safe nga kinahanglanon gid sang mga komunidad. Ang proyekto ang ginpunduhan sang 49.4 million pesos para sa rehabilitasyon sang 4.8 lineal kilometer 2-lane road. Pagi sa road rehabilitation, mas mangin tayuyon pa ang pagbiyahe sa mga motorista kag mapaganhagan man ang problema sa trapiko sa area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PBBM nakatutok sa disaster response reforma sa national government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita. Ginpasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gilayon nga pagsabat sang gobyerno sa mga epekto sang habagat kag mga bagyo, kadungan sang pagpatuman sa mga programa para sa ikaayong lawas, food security, infrastructure, ekonomiya kag maayo nga pagdumala. Ginpangunahan sang presidente ang mga briefing kag inspeksyon sa mga lugar nga naapektuhan sang pagbaha, lakip na ang Las Piñas kag Pasay, kung sa diin ginmando niya ang pagpadasig sang flood control projects, pagpaninlo sang mga iligan sang tubig, kag husto nga paghaboy sang basura. Ginreport naman sang DSWD nga nakahanda ang 5.2 million family food packs para sa disaster response. Ginaduso ni PBBM ang pagpalapad sang walang gutom kitchen, lakip ng pagtukod sang pasilidad sa bilog nga pungsod nga magahatag sang libre kag masustansya nga pagkaon sa mga ginagutom. Samtang ginpirmahan man sang presidente ang mando para sa kontribusyon sa SSS, PhilHealth kag pag-ibig sa mga COS kag job order workers amuman sa mas maayo nga koordinasyon para makumpleto ang Sangli Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Secretary Angara ginkilala ang napatay nga student hero, mga opisyal sang San Jose National High School sa Tacloban. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Yaring report. Ginkilala ni Education Secretary Sani Angara ang napatay nga 15 anyos nga Boy Scout nga si Chris Lawrence Fabian kag mga manunudlo kag opisyales sang San Jose National High School sa Tacloban City bangod sang ila kaisog sa natabo nga pagpaniro sa bulutuan sang June 22. Posthumously nga ginhatag kay Fabian ang DepEd Heroes Award sa tapos sini ginpunggan ang suspect nga makasulod sa ila classroom nga naghatag naman sang tion sa iya mga classmate nga makapanago kag hiluway nga makapalagyo. Suno kay Angara, ginpakita sang 15 anyos nga bata nga ang matuod nga baganihan hindi matapos sa edad. Ginbaton sang nanay ni Fabian nga si Erbea Fabian, kaupod ang iya Lola Alet ang pagkilala para sa ila bata. Ginkilala man ang mga manunudlo kag opisyal sang SJNHS sa madasi nga pagresponde sa
insidente kag pagpatuman sang tikang agud mapangapinan ang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natural Fiber Link PH ginlunsar sang PhilFIDA o kung Philippine Fiber Industry Development Authority sa Pandanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang Gilunsar sang Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFIDA sa Pandan Antique ang e-marketplace linkage platform sini nga Natural Fiber Link PH. Suno kay PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza, katuyuan sang digital platform nga masuportahan ang weaving enterprises kag mapabaskog ang mga fiber farmers pinaagi sa direkta nga pagpakig-angot sa ila sa mga oportunidad sa merkado. Antes ang paglunsar, nagpakikita si Atienza kay Pandan Mayor Tomas Estoperos Jr. Nagapati si Atienza nga dako ang papel sa malukal nga panguluhan sa pagpabaskog sang natural fiber industry. Santo sa ngin direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa pagpamuno ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang PhilFIDA padayon nga nagatinguha nga maduso ang mga programa nga makapabaskog sang industriya, mapanami ang merkado kag kabuhi sang fiber farmers kag stakeholders sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sobra 129,000 ka pamilya sa Bicol nakabaton sang Uplift Cash Aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Targets ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 nga makumpletong pagpanagtag sang financial assistance sa masobra 181,263 ka pamilya sa Bicol Region sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Suno kay DSWD Field Office 5 Chief Administrative Officer Michael Jerome Beliena, yara na sa 71% ang rollout tubtob August 12, kung sa diin 129,527 ka pamilya sa 6 ka probinsya sa rehiyon ang nakabaton sang ayuda. Katuyuan sang Uplift nga mabuligan ang pigado kag low-income families nga mapahagan-hagan ang epekto sang mataas nga presyo sang gatong, pagkaon kag pamasahe. Ginpahayag ni Beliena nga ginaasikaso naman sang DSWD ang digital wallets o bank accounts para sa mga benepisyaryo sang Bucket 2 para mapasulod ang ayuda. Suno sa iya makabulig ini para mapadasig ang proseso kag hindi na magpila sang malawig ang mga makabaton. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alternative working arrangement ginpatuman sa pila ka mga lugar sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sandig sa Memorandum Circular number 127, ang mga opisina sang gobyerno ginmanduan nga mag-shift sa alternative work arrangement sa National Capital Region kag iban pa nga probinsya umpisa alas 12 sa udto, Lunes, Agosto 17. National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Occidental, Mindoro. Magluwas kung may iban nga direktiba ang ilatag sa local chief executives, ipatuman man ang alternative learning mode sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga pulutuan sa mga nasambit nga lugar. Padayon naman nga ipatuman ang operasyon sang ahensya nga nagahatag sang basic kag health services, disaster preparedness kag response, kag iban pang importante nga serbisyo para masiguro ang padayon nga paghatag sang bulig sa nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang pagparehistro kag pagbago sa negosyo sa nabagatnan nga bahin sa pungsod nangin mas madasig na kag mahapos. Kasunod sa formal nga pagpatuman sa Electronic Local Government Unit o kon ELGU system sang 63 ka mga local government units sa bilog nga Socsargen kag mga probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga padasigon ang modernisasyon sang serbisyo sang gobyerno, ang Department of Information and Communication Technology o DICT nagpanagtag sang ELGU system nga libre
Ang ining inisyatiba ang kabahin sa programa sang Digital Business One-Stop Shop o kon e-boss nga nagatuyo sa pagpanubo sang red tape kag pagdula sang malawig nga pila sa mga pampubliko nga opisina. Ang sistema nagasakop sang 43 ka mga LGU sa Socsargen kag 20 ka mga LGU sa bugos nga probinsya sang Lanao del Sur, Maguindanao del Sur kag Maguindanao del Norte. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Organic agriculture practitioner sa rehiyon nagtipon para sa livelihood project training. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni JP Herbas. Nagtipon ang mga organic agriculture practitioners kag stakeholders sa linsanonay tuhay nga probinsya sa rehiyon sa ginhiwat nga Organic Agriculture Livelihood Project related training sa Iloilo City. Katuyuan sining nga maduso ang mas luwas, tayuyon kag produktibo nga sistema sang pagpanguma padulong sa mapag-on nga food security sa rehiyon. Lakip sa mga nangin aktibidad ang paghana sa pag-obra sang organic commodities kag farm inputs gamit ang mga indigenous materials o kon farm waste, diversification practices kag nanuhay tuhay nga organic technology approaches. Nagapati ang Department of Agriculture Western Visayas nga paagi sini mas mapabaskog pa ang ikasarang sa mga tagpasakop sa ila organiko nga pagpanguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial Youth Environment Summit ginhiwat sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanambalik sa balita si JP Herbas. Nagtipon ang mga pamatanon nga environmental advocates sa linsa nagkanilaing nga lokal nga panguluhan sa Negros Occidental para sa Provincial Youth Environment Summit. Ang summit nagatuyo nga mapasangkad ang ihibalo sa mga youth leader tuhoy sa mga isyu sa palibot kag mapabaskog ang ila pagpangikasog sa pagpreserbar sang natural nga manggad sang probinsya. Ang summit ginpangurahan sa Provincial Environment Management Office kag Negros Sanon Initiative for Climate and the Environment nga nagaduso sang environmental awareness, climate action kag aktibo nga pagpakigbahin sa mapamatan-on sa pag-amlig sang palibot. Ang aktibidad may tema nga Rethink Waste, Youth Leading the Circular Economy and Zero Waste. Ginpabutyag naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang importante nga papel sa mga pamatan-on sa pagtukod sa mas sustainable kag environmentally responsible nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Agosto 18, tuig 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat man sa mga nag-upload sa aton siniya nga FB Live subong iyang aga kay Sir Efren Marmolejo kag kay Sir Antonio Fajardo. Sa tanan naton nga mga FB Live viewers, salamat gid sa inyo. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng